Sigop, tsaka sigop. Sigop at sigop. Oo. Halika ko. Go. Sir, Teka, hintayin natin si General Bronem. morning po. How's the flight? Okay, okay. Maigi na pag-uusapan sa dalawang namin leader dito. Of course, of course. We had nag-usap-usap kami. Tutulungan tayo ni Gob. Yung At umpisahan na ni Gob. natin. Hindi, Ano sa hindi umpisahan, completion na ito eh. Sir, yung you're planning to build a naval base sa Pilipinas. Yes. So that's kailan umpisa, magkano ang budget? Restricted yung amount ng budget dahil major operating base to. Gusto namin umpisahan sa lalong madaling panahon. Hihintay na kami ng go signal ng Office of the President kasi ito magiging dockyard. Hindi lang naval base kundi hindi dockyard na magse-service for Mindanao ng mga barko natin at malalaking sasakyang pandagat na pang naval na maintenance base at operating base for the whole of Mindanao. Maintenance. So, Yes, magkakaroon ng isa sa Visayas at isang bago sa Luzon. So ito ang base ng Philippine Naval Operations ng Philippine Navy sa Mindanao dito sa proposed bagong naval base. ibang kumana naman yun. Ibang kumana naman. Hindi. Isa lang. Yung existing Philippine fleet ang magko-command niyan. Silang GOP okay lang, sir? Are you willing to host the naval base? We are very much willing to support the plans of the national government. Magkano yung budget? Restricted yung amount. Restricted. We cannot talk about it. That's an operational matter and we're subject to operational security requirements. Sir, after ng tour, kamusta po? Ano pong assessment po natin sa pag-ikot? Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing at dito ibabahay ang kanilang mga assets, no? Pagkatapos ito ay magiging Joint Command Center ng East Midcom at atin ng Philippine Air Force at dadalaw kami sa OCD. Sa kabilang side naman may EDCA side for warehouse for humanitarian assistance and disaster response, pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Magiging ano rin ito base for Northern Mindanao disaster relief operations, no? May runway na tayo, secure yung runway at pinalalakihan natin ang rampa para sa ganoon may pagsakan ng goods and services. Yung naval base sa PBDEC na proposed ay magiging logistics center din, no? Na yung mga heavy goods na kailangan for military purposes, whether for purely military purposes or humanitarian assistance and disaster response na hindi kaya ng air, dadalhin sa barko. Doon idadao. So bakit lumbia, Mr. Secretary? Bakit lumbia po? Kasi existing base na ito eh. Existing base na to, hindi at matagal ng plano ito. Pinatutupad lang natin, binibilisan natin. Sir, logistic-wise, bakit po ito yung napili? For context lang po. Because this is already an existing airport. So it makes sense na nung nilisan, ito, itinake over ng Philippine Air Force, make use of it. No? And it is even closer than Lagindingan
to Cagayan de Oro and other major centers. And since gagawa tayo ng naval base, mas malapit ito sa Taguluan. Di ba? Sir, nadagdagan yung EDCA sites, ano yung iba? Hindi nadagdagan. Ay, Siyam pa rin siya. Siyam pa rin. Oo, isa ito. isa sa CDO. Oo. Ginagawan lang natin na umpisahan na yung trabaho sa mga EDCA site. Hindi tayo nagdadagdag. Okay. Sir, out of 9 areas, nagkakailang visit ka na sa iba? Oh, hindi ko na matandaan eh. Hindi ko na matandaan eh. I'm sorry. Funded ng Philippine government type. Yung ating 15 strike wing. Pero yung EDCA site sa kabila, purely funded ng Amerikano. Hindi pa lang. Sec, in general, Ha? nag-umpisa lang yung tarmac lang. Ay, hindi pa. Hindi pa. Kasi nag-identify pa lang sila ng site. Pero mabilis yan. Pagka na-identify na nila yung site, mabilis na magtrabaho. Mabilis na yung trabaho. Yung sa Philippine, sir, ano nga, yung expanded na yan? Hindi. Philippine yun. Hindi US yun. Klaruhin natin. Ang PBDEC Naval Base, hindi EDCA site yan. Okay. Sir, how's our relationship between the Philippine and the American government in terms of itong EDCA sites? Nasaan na po tayo ngayon? Ay, hindi. Ini-implement na nga natin Oh. na mabilisan. Ang problema lang sa ibang EDCA sites, may problema sa titulo, may problema sa papeles na kailangan ayusin. So So, regardless will of it its change? purpose nito ating mga EDCA sites, yung lahat ng EDCA sites, ano yung posible kayang maging reaction ng China with our... Wala tayong pakialam doon sa proseso. Huwag nyo na pakinggan yung Sir, will China. it change I mean, tayo ay may goal regardless of what China thinks. Sir, I mean, ano po ang pinaka-worst na pinaghahandaan ng national defense ngayon? ang pinaka-worst, Opo. bagyo. Pinaka-worst bagyo, 6 na bagyo na tatama sa tumama. Napaka-hirap. Kaya mas maganda naman na ang coordination natin, system sa OCD, mabilis ngayon. Dahil binago natin ang sistema ng pag-i-interagency coordination. Ito, maalala natin sa tiga Cagayan de Oro, may isang bagyo noon, hindi ko maalala yung Sendong. Ang dami namatay. Yes, sir. Pwede mangyari, awa ng Diyos, wag sana, pero pwede mangyari uli. Ngayon, kailangan handa tayo. We have to accept that reality. No. So, will ELCA change with President Trump now as president? No. Meron bang change of No. I don't think so. No. Ay, hindi ko alam, pero sa tingin ko hindi. Sir, yung changes dito sa Lumbia Air Last Base, question. kailan po sa matatapos at kailan po natin makikita ng buo po? Palagay ko by 2026. Thank you. Sir, in general na lang po, ano yung mga facilities natin, sir? Dito? Opo. Yung mga Ito, pinuntahan natin. ito ang base nga ng malaking hangar dahil base ng 15th Strike Wing ito. Magiging maintenance and operating base and training base ng ating Strike Wing. So, makatwid, mga attack helicopter, mga attack aircraft dito. Tapos, may joint